Hi mga preni! Iba't ibang chips na ang nagawa ko na naka-upload dito sa page. Kaya naman ngayong araw ay i-share ko sa inyo kung ano ang sekreto para ma-achieve ang masarap at malutong na potato chips. At lalagyan natin ito ng flavors. Kung ano ang sekreto at tips, halina kayo at panoorin nyo. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. 6 na patatas ito at para alam nyo rin ang sukat, ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang magagawa natin sa ganitong patatas. Kita nyo ba yan mga preni? Ayan at balatan natin. Wala akong vegetable peeler dito sa bahay, kaya naman kutsilyo lang ang ginagamit ko. Ito lang ay sapat na. At para sa tips at kumpletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, tapos na. Hugasang mabuti. Gagamit tayo dito ng panghiwa at ganito ang gamit ko. Hiwain ng maninipis, medyo madulas sa kamay, be careful lang mga preni ha. Magsuot ng gloves kung meron kayo dyan sa bahay, para naman maiwasan nating mahiwa. At ingat po kayo ha. Kapag may gloves kasi ay mabilis tayo makakatapos at tuloy-tuloy lang nang walang pag-aalinlangan. Ganito mga preni, kaysa hiwain natin ng kutsilyo, at least ito ay pare-pareho ang nipis. Ang ganda, malalaki ang ating patatas mga preni. Ilagay sa bowl, lagyan ng tubig at banlawan. Banlaw lang ha dahil ito ay malinis naman na. Konting halo-halo lang. Pagkatapos ilagay natin dito. Strain natin to remove the excess liquid. Set aside. Isa lang ang kaserola. Lagyan ng tubig na tamang makakaluto lang ng patatas. Iset ito sa medium heat. Ayan, kumukulo na. Ilagay natin dito sa kumukulong tubig ang patatas. Haluin muna at ilagan ng 1 minuto, medium heat. Tumingin sa oras ha. Hanguin na. By batch ang aking pagluluto para siguradong pantay ang pagkakaluto nito. Ilagay sa malamig na tubig to make it firm. Luto na lahat at ganito yung gawin nyo. I-drain well. Pagkatapos ay maglalatag ako ng pagpapatungan natin. Lagyan ng paper towel. At ilagay natin dito isa-isa ang mga potato dahil ipapatry natin ito. Gusto mong makatikim ng sariling luto mo ng chips, di ba? Kaya magsalansan ka na. Huwag tamarin. At promise ko sa inyo ay worth it naman kapag natapos nyo na to. Daig nyo pa ang binili sa labas. At sigurado ako magluluto ka nito palagi dahil 2 sangkap lang ang bibilhin mo. At dahil masipag ako, kaya naman may chips ako later. Hayaan lang muna natin dyan hanggang sa maging dry. Kusa namang mawawala ang tubig niyan. Mga 1 hour lang ay okay na, manood ka muna ng TV o kaya mag-Facebook. Ayan, dry na. Ang bilis. Dry na dry talaga. Hindi mo na kailangang punasan pa isa-isa. At napakadali lang talaga. Ready to fry na to at isalang na natin ang lutuan, set on medium heat. Lagyan ng oil. 1 liter ang gamit ko. Hindi naman ito masasayang mga preni dahil malinis pa ito pagkatapos. I-check natin gamit ang stick at kapag nagbabubbles na ang stick ay pwede na yan. Dahil dapat tama lang ang init, hindi yung bigla. Ihulog ang patatas isa-isa, kagaya ng ginagawa ko nito mga preni. Mabilis lang maluto ang patatas. I-fry lang natin ang patatas ng mabilis. 5 minutes ay okay na para ma-achieve natin ang lutong na hinahanap natin. Halu-haluin para pantay ang pagkakaluto nito. Pansin nyo ba yan? Ramdam ko ng lutong kapag natamaan ito ng chopstick. Remove from oil. Sundan nyo lang ang cooking process, siguradong achieve. Pagkatapos ilagay lang natin dito sa colander to remove the excess oil. Isa lang ang mga natitira pa. Pwede din itong isa lang ng maramihan, depende sa paglulutuan nyo kung gaano kalaki. Huling batch na ito mga preni. Ayan, at tapos na tayo. O parang gusto nyo ng tikman ha. Sigurado ako na pagkaahoy nito ay titikman nyo talaga to. Dahil curious kayo kung malutong nga ba talaga. At ang sagot ko dyan ay yes, malutong nga. Let it cool. At kapag malimig na, ay pakinggan ang tunog mga preni. Ayan, at halatang crispy. Hindi rin ito nanlalagas kahit lamas-lamasin mo pa. At para sa flavors ay hahatiin natin ito. Hinati ko ito sa 3. Ang una ay sour cream and onion powder. Mura lang ito, 21 pesos lang ang bili ko sa ganito kadami. Hindi pa ito mauubos ha.
Sprinkle lang natin dito. Ang bango nito ha. Then shake, shake, shake para kumalat ang lasa. Ayan, hindi nadudurog. At ito naman yung common flavor na madalas ginagamit sa chips. Mura lang din ito at 35 pesos ay 200 grams na. Maglagay lang, depende sa panlasa nyo. Ay grabe, amoy na amoy ko na yung chips dito sa bahay. At kung nakaabot kayo sa pundo ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kayang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. At para sa final outcome natin ay manood mabuti para magkaroon din kayo ng idea. Ito yung ating sour cream and onion powder. Ito naman yung no flavor. At ang huli naman ay cheese powder. Ayan, at meron pa akong tips. Pwede nyo itong i-imbak at ilagay sa container na meron kayo dyan sa bahay na kagaya nito para mas tumagal pa ang lutong nito. Ayan, itsura pa lang pang malakasan na. Madami akong lagayan dito sa bahay dahil mahilig akong gumawa ng chips. Mamaya ipupunain na natin to. At kung kayo ang papipiliin, alin ba dyan sa tatlo ang gusto nyo flavor? Tingnan at pakinggang mabuti kung gaano nga ba ito kalutong. Ayan. O diba? Ano pang hinihintay nyo? Gawa na rin kayo para mapakain din ng pamilya. Saan ka pa? O diba? 2 sangkap lang. Pero panalo na ang sarap. At napaka-healthy pa ha dahil ikaw mismo ang gumawa. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!